Nabiktima na ba kayo ng fake news? Dahil napakaraming misleading social media content para lang makakuha ng likes at views. Paano natin malalaman kung alin ang tama at totoo? Yan ang ibabahagi po namin sa inyo sa kaalaman ng lahat. Halos lahat siguro sa atin ay nagawa ng mag-travel. Tanong lang, minsan ba napapansin nyo ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo? Narito tayo ngayon sa Commonwealth Avenue, dito sa Quezon City. Alam niyo ba na ito ang itinuturing na widest road sa Pilipinas? Pinakamalapad na kalsada ito sa buong bansa dahil meron itong 12 lanes. At ito pa, alam niyo ba na dito rin matatagpuan ng pinakamalaking gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo? Ang Templo Central. Mahigit sa 2 kilometro lamang mula sa Templo Central ay makikita naman ang gusaling sambahan ng Luzon Avenue. Kasunod ang sa lokal ng Commonwealth. Tapos ang lokal ng Capitol. At sa Fairview. Marami pa sa mga looban ito. Alam niyo ba na sa Quezon City pa lang ay mayroon ng humigit 70 gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo? At may 3 pang itinatayo. Mula sa Metro Manila hanggang sa malalayong bayan sa Mindanao, katulad ng katatapos lamang na proyekto dito sa Nabunturan, Davao de Oro, ay tuloy-tuloy ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Magaganda at malalaki. Unique din ang design. Makikita mo along the highway. Nasa syudad, nasa mga kabundukan, at maging sa isla. Kaya madalas, ganito ang reaksyon ng ating mga kababayan. Napapansin ko na napaka-pulido po yung paggawa ng kapilya ng iglesia. Yan ang #1 na landmark. Talagang mabilis makikita yung lugar. Ito talaga ay it would stand the test of time. Kaya ganito yung standard. The structure will surely benefit occupants, benefit dun sa mga future generations. Share ko lamang po sa inyo. Sa nakaraang 15 years ng pangunguna sa Iglesia ni Cristo, ng Executive Minister, kapatid ni Eduardo V. Manalo, ay umabot na sa 4,010 ang mga gusaling sambahan ang naipatayo at naipagawa ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo. Kung i-average, katumbas nito ay 267 mga gusaling sambahan ang natatapos sa bawat taon. Speaking of malalaking gusaling sambahan, malaking gastos yan. Bibili ka ng lupa, bibili ka ng materyales, uupakan ng mga taong magtatayo. Last, kapag ka nakatayo na, maintenance naman ang iisipin mo. Ang tanong ng marami,
Saan kumukuha ang Iglesia ni Cristo ng mga ginagastos sa pagtatayo ng gusaling sambahan? Lahat ng gastos ng Iglesia ni Cristo, halimbawa, ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan, ay mula sa mga kusang handog ng mga kaanib nito. Hindi tumatanggap ang Iglesia ni Cristo ng donasyon mula sa alinmang sangay ng gobyerno at pribadong sektor. Hindi nagpapasugal para makalikom ng pondo. Pero, teka, sabi nga nila, you cannot please everybody. Sa kabila ng maraming humahanga, ay sabihin na nating may ilan na may hindi magandang nasasabi tungkol sa pagtatayo ng gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Mahirap na buhay. Donate nyo na lang yan. Sayang ang pera, laki ng gastos. Sa charity na lang sana ginamit. Maraming salamat po sa inyong mga comment. Mabuti po ay pag-aralan natin sa kaalaman ng lahat. Mga kaibigan, marahil po ay nagtataka kayo kung bakit ang Iglesia ni Cristo ay nagtatayo ng mga gusaling sambahan. Sapagkat ito po ay utos ng Diyos na mababasa sa Biblia sa Hagay 1:8. Ito po ang utos. Magsiahon kayo sa bundok at mangagdala ng kahoy at mangagtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Napansin po ba ninyo ang sinasabi sa talatang aking binasa? Ang sabi po ay mangagtayo kayo ng bahay. Nasa uring nag-aatas. Alin po ang tinutukoy na bahay? Dito sa talatang ating binasa na iniuutos ng Panginoong Diyos na itayo. Yaong nagbibigay po sa Kanya ng kaluwalhatian at ng kaluguran. Alin po yon, mga kaibigan? Ang templo o sa panahon natin ay gusaling sambahan. Mga kaibigan, hindi kami papayag na hindi po masusunod ang utos ng ating Panginoong Diyos. Masaya ang Diyos kapag ipinagtatayo siya ng maayos at ng magagandang gusaling sambahan. Kaya hindi sayang ang ginugugol na salapi sapagkat ito'y para sa kanyang kaluwalhatian at kasiyahan. Itinatanong ng iba, napakahirap na daw po ng buhay ngayon, bakit hindi na lang daw po gugulin sa pagtulong sa mahihirap ang mga ginugugol sa pagtatayo ng gusaling sambahan? Kinikilala po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang pagtulong sa kapwa, yan po'y kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito po ay tinutupad na ng Iglesia ni Cristo noon pa. Ngunit hindi po nangangahulugan na dahil sa mahirap ang buhay, ay hindi nasusundin ang utos ng Panginoong Diyos na ipagtayo siya ng gusaling sambahan. Ito po ay parehong tinutupad ng Iglesia ni Cristo. Bakit mahalaga sa Diyos at maging sa kanyang mga hinirang ang gusaling sambahan? Pakinggan ninyo dito sa unang Hari 8:43. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan ninyo siya buhat sa langit na inyong luklukan at ipagkaloob ang kanyang hinihiling. Sa gayon, makikilala ng lahat ng tao sa lupa ang inyong pangalan at sila'y sasamba sa inyo tulad ng Israel. Matatalos nilang ang pangalan ninyo'y sinasamba sa templong ito. Napakahalaga po sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, at sa kanyang mga hinirang, ang mga gusaling sambahan. Dahil dito po makikilala ang pangalan ng Diyos. At sa dakong ito, sasambahin ng mga hinirang ang Panginoong Diyos. Ang pagtatayo ng gusaling sambahan, mga kaibigan, ay ginagawa ng Iglesia ni Cristo hindi po para makipagpaligsahan kanino man o kaya naman ay magyabang, kundi upang ipahayag po ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Sa panig po naming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sinasampalatayanan po namin na sa dakong ito pakikinggan ng Panginoong Diyos ang panalangin ng kanyang mga lingkod. Gaya nga po ng nakasulat dito sa awit 138:2-3. Yuyuko akong paharap sa iyong banal na templo at pupurihin ko ang pangalan mo dahil sa iyong pag-ibig at katapatan, sapagkat higit sa lahat ng bagay, iyong dinakila ang iyong pangalan at ang iyong salita. Nang ako'y tumawag,
tinugon mo ako, pinalakas mo ang loob ko, at pinatatag ang aking puso. Sa mga gusaling sambahan, mga kaibigan, na isasagawa ng mga lingkod ng Diyos ang pagtawag sa Kanya. Dito rin po tinutugon ng Panginoong Diyos ang mga panalangin at dito ibinibigay ng Diyos ang pangangailangan ng Kanyang mga lingkod. Marahil po ay nagtataka kayo kung bakit merong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kahit na abala sila o kaya naman ay pagod sila, nakikita po natin na talagang pinupuntahan nila ang mga gusaling sambahan. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, upang dito po sila tumawag at lumapit sa atin pong Panginoong Diyos. Pwedeng-pwede rin po kayo na pumasok at pumunta sa aming mga gusaling sambahan, lalo na sa mga oras ng pagsamba o sa mga oras ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Magsabi lang kayo sa mga kapatid namin o sa mga ministro. Kaya sa susunod na mag-travel kayo, alam nyo na kung bakit nagtatayo ng gusaling sambahan ang Iglesia ni Cristo. Sana ay nakadagdag ito sa kaalaman ng lahat.